Good morning mga kabislan. So dito po tayo ngayon sa Tagkawayan, Quezon. So new property na naman tayo mga kabislan. So bali ito pong property natin ngayon ay nasa 13.9 hectares. Ano po yan. So nakita po ninyo. Ito po ay tabi po siya ng, bali tuhog po siya ng barangay road. So, ito po yung barangay road niya mga kabislan. Ano po yan. So makita po ninyo. Tuhog po yan ng barangay road. Ayan po siya. Dire-diretso. So bali nandito po tayo sa dulo ng property mga kabislan. Kasi ang property po ay papunta po doon na almost nasa 300 meters po yung frontage ng left and right. So bali ito lang po yung pinakadulo niya, ito po yung ilog ano. Simula po dito sa ilog na sa ano na to, dito sa boundary na to. So yan na po yung pag ganun po siya, yan po yung property. Saka dito po siya no. Yan, makita po ninyo yan. Yan. So ito yung boundary po yan ano. So pag ganun po siya. So ngayon mga kabislan, so kung halimbawa kung gusto mo naman na sabihin natin, i-develop mo to na paliguan, so pwede rin naman. Kasi kahit sino naman po yung pwedeng gumamit nitong ilog na to basta sa property mo. Halimbawa for example, dito po sa part na to, ito kasi malinaw. Yan, so nalinisan po yan. So pwedeng ito, pwede mong gawing paliguan yan kung sakali. Ano po, napakaganda po ng tubig po dito. So buhay na buhay po yung tubig dito. Yan. So ito pong property mga kabislan ay meron pong nyugan, meron din pong palayan, tapos meron pong ganitong ilog ano. So, bali inuna lang po natin itong dulo. So puntahan din po natin yung mga kabilang kabilang dulo ng property. Parang bukal. And so ito mga kabislan, from Manila po, kung halimbawa doon po kayo mga galing Manila area, so magdadrive lang po kayo ng mga 7 hours ano po. Yan. Tapos from National Highway naman po papunta dito sa property, yon mga 10 to 20 minutes drive po yun mga kabislan. So pasok naman po ang sasakyan dito ni even Bios, pwede rin naman sa magdaan-daan lang. Ngayon lang po kasi medyo maulan kaya minsan may mga dadaanan tayong mga ganito maputik. Pero ito naman po ay almost nasa 50% yung rough road na ganito. Ano po, so 50% naman yung cemented. Pero pasok pa rin po yung pasok pa rin naman po yung mga Bios. So makita mo yung mga kabislan, ang ganda po ng mga dito tanim. Puro mahogany po yan. Ano po? Pakita nyo po yan. Napakadami pong hardwoods dito sa property. Ayan. So left and right po ang nito mga kabisland. Ang property so ito po yung barangay road niya. So may mga din po may mga bungang kahoy. Ito mga daming langka. Yan. So, daming hardwoods and bungang kahoy for trees. So, ito po yung property. Tingnan natin yung ilog po dito. Tingnan natin. So, meron po kasing daan dito. Tapos mayroon daw pong Yan, ito naman po may mga mangga. Ang ganda po dito mga kabisland. Doon sa unahan po nito, napakaganda rin po ng view doon. Overlooking din siya. Ano po? So ito po siya, napakaganda. Tingnan natin yung kadugsong ng ilog doon. So meron pong mga puno ng kawayan. Ano po, ayan, nakita naman po ninyo. So ito, pag nalinisan po ito mga kabislan, pwede nyong i-develop to talaga ng maging paliguan din. Malinis po ang tubig mga kabislan. Ito po, kung gusto nyo po ay dito sa may part ng property, yan ito, malinisan nyo po yan kasi flatland naman po ito.
Yan, matanggal natin itong mga ano dito. Ito po. Tapos maharangan natin doon. Alam mo, gumawa lang tayo ng harang. Ano po? So, pwede na po maging swimming pool to. Ito po siya. Malalim din po dito sa part na to, mga kabisland. Ano po, napakaganda. Yan. Pwede na pong ano dito, gawing piknikan. So, pag summer po, madami daw po talaga dito ng mga naliligo. Ano po, yan. Ang ganda po dito. So ito po ay very accessible ano, so kahit na medyo may edad na po kayo, yan, so walang problema. Ano po? Kasi ang ganda po ng property. Oh, boundary. So puntahan po natin ang part na to. So susugin na po natin ano. Lakadin na lang natin to para makita nyo. Yan po, ang daming mga ano, mga hardwoods. May mga batino. Yan. So, kung halimbawa po ano, familiar kayo sa pag-uuling, so yung mga malitatanggal po natin ito ng mga puno na hindi naman kailangan pero pwedeng igatong, yun. Pwede man po nating ano yun. Pwede po nating ulingin. Ano po? Yan. Ang ganda po nito mga kabislan. So, talagang ito po magandang investment to. Ano kasi bukod sa may mga meron na pong magandang ilog, pwede nyo i-develop. May taniman ng palay. Tapos may nyugan. Ano po? Yan. So ganito lang po yung kalimitan dito ng mga ano na daan. So may mga tambak po siya. Kasi ito, flatland po ito mga kabisland. Ano po? Yan po siya. Left and right po nito mga kabisland ang property. Yan. Ang ganda po nito. So medyo madamo lang po ano ngayon. So ang nagbebenta po nito mga kabisland ay magkakapatid na. Ano po? So mana po nila sa magulang nila. Yan o. Ito po flatland dyan. Ganito siya. Ano po? So mga ganito naman po yung daan dito mga kabisland. May mga rough road tapos may cemented. Parang malayo. Kala mo malayo pero malapit. Kaya ganito po yung kalsada dito. Yung daanan dito. So pasok naman ng mga bios ano po. Sasakyan. Napaka ano po nito mga kabisland no? May signal din po ng ano dito. Cellphone ano. Yan. So walang problema sa signal ng cellphone. Ang ganda. Sa tubig po mga kabisland, pwede po kayong mag deep well ano. Kasi madami naman pong bukal dito sa Quezon Province. Ito po flatland po ito mga kabisland. Pwede kayo dito magbahay o dito rin sa area na to. Ano po? Yan. Makita po ninyo. Flatland po yan, nakakarabaw grass. Kaya pag nilinisan po ito mga kabisland, mga ano na to, mga puno na yan, mga kahoy-kahoy na yan, ginawa nyong uling. Ang ganda po nito. Pwede kayo dito maghayupan. Ano po? Yan o. Pwede kayo maghayupan dito. Ang ganda. Tapos yun po yung sako po niya na palayan. Pupuntahan din po natin. Ang ganda po dito. Yan o. So yan po medyo slope po siya ng konti. Tapos pagdating dun sa taas, halos pantayan na naman siya. So 13.9 hectares po ito mga kabisland. Titulado po ito. Ano po? So ayon po dun sa locator natin, kompleto siya ng papers. So yun lang ang ang pinakaano niya, ito po ay mana ng mga magkakapatid na binibenta na rin nila. So may kanya-kanya na rin po kasi silang buhay. Ano po? Sa pagdating dito, rough road na naman siya. So ganun po ang ano dito mga kabislan, sistema ng daan dito. Ano po?
Pero siyempre, ang galing po kasi ng governor dito, ano, sa Quezon Province. So talagang ano nila, nagagawa nila ng paraan talaga na maayos yung kalsada. Ano, so ito po yung ano niya, palayan, ano po. So meron siyang palayan po siya. Pakaganda po. Ang layo po ng frontage yan. So left and right po yan mga kabisland ha. Left and right yan. So lahat po yan property. So ito po siya. So yun lang po yung medyo slope area, itong part na yan. Ano po. Pero nakaano po yan, nakakarabaw grass yan. Kaya yung paghahayupan, kambing, kabayo, baka, ano po, kalabaw. So pwede. So manukan po ha, pwede rin po dito. Ano. Kaya napakaganda. So yan titingnan natin. Ganito po siya pagkalibaw na linisan din So akitin natin tong nandito para makita nyo din. So lahat po ng mga pwede nyong mga information na pwede nyong kita dito sa property. So pilitin po natin na makuha po ninyo, malikita din nyo. Yan. So ito po ganito siya. Ang ganda niya. So umakit ako ng konti. Yan. Nakakarabaw grass po sila lahat. Yan. Ganda po dito mga kabisland. So pwede kayo dito magbahay. Kung gusto po niyo ng medyo maaliwala, sariwang hangin. Yan. Tapos mountain view. Yan po yung mountain nyo. Andun yung kalsada. So gawa lang kayo dito ng parampahan. Pwede din kayo magbahay dito. Napakaganda. Tapos dito na po mag-i-start din yung mga nyuga niya, Ayan po yung nyuga niya. May mga santol, fruit trees, daming santol po dito. Ayan, So may mga part po na may mga tanim, may mga part naman din na talagang mga damo, mga dahon lang, ito mga ganito. Mga kahoy-kahoy. Pero, halo-halo na po ng dito. Ang bungang kahoy. May langka, ang mangga, santol, po. Sobrang ganda. Ideal po ito sa farming mga kabisland. Pag-aalaga ng baboy, livestock and poultries. Yan. Yan po siya. Sobrang ganda, sobrang lawak. So kahit na hindi po siya pantay yung structure ng lupa, pero banayad naman po banayad naman siya. Hindi naman siya yung mahirap puntahan. Po. So mag-i-enjoy lang po talaga kayo pag inikot nyo to. Kasi siyempre mahangin masyado Napakasariwa ng hangin. Po yung mga nyog. So mabalik po tayo sa sa kalsada. So itong video dinrediretso ko na itong video mga kabaslan, din ako nag-cut para at least talagang makita nyo na yung ganda nitong property. So kahit na nasa malayong lugar po kayo, OFW kayo, tatrabaho po kayo sa ibang bansa, so ma-appreciate nyo po yung ganda nitong property natin. Ayan po siya. Panluksoy na lang natin to. Yan. Yan, ito po kasako pa po yun ng property mga kabisland. Yan. Palayan na yan. Yan po yung part ng nyugan din. Po. Ganda. Ito po yung mga nyug nyo. So, napakalaki po ng frontage. More than 300 meters nga yata po ito. Po. Pagdating po sa signal, meron pong signal So may smart, may globe din, tapos may dito SIM. Pero may mga part po na wala. Tulad nung naglalakad tayo kanina, may nadaanan ako na walang signal. Sa kuryente, so meron naman po. Yan meron pa rin po ditong ilog. Yan yan. Sapa po yan, ilog yan Tapos dito na sila kumukuha din ng inumin tubig.
Ano, so loob pa po yan ang property. So itong hose na to, papunta po yan doon sa kabahayan. Padiretso po yan dito. Ano po. So palabas po siya. So dito na po sila kumukuha ng tubig yung mga tao po dito. Ano. Malinis naman po yan. So, ganyan din po yung iniinuman namin sa Bicol. So napaka fresh po ng tubig. So meron din po siyang ganitong area. Oh. Ito may mga ito po siya. Katin po natin. Ganda po dito mga kabislan, para kayo nasa nasa New Zealand. Ayan. So ito po yung mga nyuga niya, maliliit na nyuga. So overlooking din po pala to. Ayan. So pag ganito mga kabislan na yung area na ganito, ano po, yung paghahayupan ang maganda talaga dito. Ito siya. Dati daw po itong alagaan ng manok na panabong. Ayan o. Kaya ganito po siya. Itong area na to. Ayan. Overlooking mga kabislan do. Ganda. Ayan siya. Subscribe sa channel. Yan. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, subscribe mo lang Farmland by Biyaherong Gala. Ganda po dito mga kabislan do. Mountain view. Ano po? Mountain view po. Yeah. Ito po yung doon po bali nag-start yung property. Sa part na doon, sa baba. Naroon po yung linya ng kuryente pag ganun. Kasi ito po mga kabahayan na yan. So hindi po kayo mag-worry na na dulo na yung property. Nandun po yung kabahayan. Ano po? Ang ganda po niyan. Ito po may mga puno po ng mga puno ng mangga. Halos dikit-dikit po yan dito. Ganda po dito. Napakasariwa ng hangin. Ito po, mangga to. So 13.9 hectares po ito mga kabislan. So almost 14. Ano po? So ayan po makikita po ninyo mga nyugan na yan. Sako po yan ng property. Dami. Ano po? So hindi na lang natin masyadong naikot kasi sobrang lawak po nito. Pero kung makita naman po ninyo, may mga hardwoods, may mga punong kahoy, bungang kahoy may mangga. Sobrang dami. Ano po? So yan ito yung mga damo lang naman po ito na mabilis lang naman tong mahawan. Ano po? Ayan. Napakaganda. Kasama ko po si Biyaherong Gala. Murang farmland o Biyaherong Gala. Yan. Napakabait po niyan ni Sir Jan. Ito po yung mountain view niya Yan. Kita po ninyo. So lahat po yan, yung part na yan, itong nandyan, So kasama po yan ng property. So hindi naman po siya yung kapantayan itong property, pero kagandahan doon, siyempre malaki yung frontage sa kalsada. Saka hindi naman siya yung tusok na tusok talaga na hirap akyatin, pero ito maganda po siya. Yan po. Yan po siya. Napakadami po ninyo ditong pwedeng gawin, madami kayong pwedeng gawin dito sa property. So
So itong bungad lang na po ito ang halos wala namang masyadong tanim, pero yung looban daw po nito sobrang dami. So meron nga po doon meron po nag-uuling saka kopra, ano po. Yan. So kung gusto po ninyo mabisita itong mga Kabisland, so pwede po kayo mag-comment sa ating YouTube channel. Message po kayo doon, and sa ating sa ating Viber and WhatsApp, sa ating cellphone number, pwede po kayong tumawag, pwede po kayo mag-text, and sa ating Facebook account, ano po. Yan. Schedule po natin ang tripping, and ang maganda po dito, meron din po tayong mga property pa dito na pwedeng tingnan, na malapit lang din po dito sa property, so pwede po ninyo yung pagpilian. Yan. So hanggang dito na lang po tayo mga Kabisland, ano po. So kung meron lang po ako hindi nasabi information, so pwede po kayo mag-message sa akin, tanong nyo lang po sa akin, sasagutin ko naman po yon. And yun, so ingat po palagi mga Kabisland. God bless po.